Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Pamilya ng OFW na nasawi sa Lebanon. Personal na binisita ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III. Apat na Pangasinense, top-notcher sa katatapos na March 2026 licensure examination for teachers. Summer Academic Bridging Projects, handog sa mga PDL sa Pangasinan. At pagkapantay-pantay, talento at husay ipinamalas sa katatapos na Miss Gay Achievers sa Lawak, Pangasinan. Unang ratsyada. Ma'am, opo, condolence po. Sa gitna ng matinding lungkot at pagdadalamhati, personal na binisita ni Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III ang tahanan at naulilang mga kapamilya ni Vilma Palaganas sa San Carlos City, Pangasinan. Si Vilma, isang domestic helper sa Lebanon na nasawi sa isang trahedya. 37 taon siyang nakipagsapalaran sa ibang bansa para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Grabe yung sakripisyo ni Vilma, no? 37 years. No? Living abroad. Isa pa sa mga inspirasyon ni Vilma sa pagtatrabaho abroad ang kanyang ama na may Parkinson's disease at maintenance ng kanyang ina. Yung check-up nila, nanay, tatay, sagot na namin yung... Kay Governor Gico III, mahalagang maramdaman ng pamilya na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa mabigat na pagsubok. Hindi mapapalitan yung, yung buhay at sakripisyo ni Vilma. Abot din ng pinansyal na tulong at mga food packs si Governor Gico III sa naulilang pamilya ng huwarang OFW. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya sa ipinakitang malasakit at personal na pagdalaw ni Governor Gico sa kanilang tahanan. Muling ipinaalala ni Governor Gico III na bukod sa suporta, maraming mga programa ang pamahalaang panlalawigan para sa mga OFW at mga kapamilya nilang naiiwan sa probinsya. Kahirapan ang naging inspirasyon ng apat na Pangasinensing sina Chester, Margaret, Nora at Giselle para pagtagumpayan ang hamon ng buhay. Ang apat na pawang mga nagtapos sa Pangasinan State University Alaminos Campus, hinirang ng mga top-notcher sa katatapos na March 2026 licensure examination for teachers. Pumasok sa isip ko gusto kong ibigay ang buhay na gusto mo. Naisip ko yung parents ko agad. Kasi palagi kong, hindi po ako mahilig mag-promise, pero palagi ko pong pinagpipray at nasa isip ko palagi na gusto kong ibigay yung buhay na gusto nila mama. Cliche man, pero sobrang gulat at pasasalamat po talaga. Feeling ko, ito yung regalo sa akin ng Diyos sa lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ng mga magulang ko. Pati na rin po ako na hindi lang po ako yung nagtap. Buong pamilya po namin nagtap po, nagwagi po talaga. Parang na-redeem ko po yung self ko, lalo na at first year pa lang, tunggalan ka na ng karapatan. Grabe din po yung pressure na na-receive ko po sa paligid kasi since elementary, isa rin po akong consistent na honor students. And then, parang binabantayan po talaga nila yung bawat galaw ko, parang nakakatakot magkamali, ganyan. Pero hindi ko po siya tinake in a negative way. Challenge ko po yung sarili ko. So, ginawa ko po siyang motivation para po ipakita sa kanila na kaya ko po. Proud naman ang kanilang alma mater. Sa Facebook post ng universidad, inihayag nila ang pagkagalak at pagmamalaki sa mga naabot ng kanilang mga estudyante. Patunay raw ito sa patuloy na hangarin ng universidad na makapagbigay ng kalidad na edukasyon na tiyak na magpapabago ng buhay at sitwasyon ng kanilang mag-aaral. Ito rin ang hangad ni Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III sa patuloy niyang pagsusulong ng edukasyon para sa mga Pangasinense. Hindi hadlang ang hirap ng buhay dahil sa tulong ng iba't ibang programa ng pamahalaan, may pagkakataon at oportunidad ang mga kabataang Pangasinense na makapag-aral ng libre. Kaliwat kanan ang mga scholarships na hatid ng iba't ibang campus ng Pangasinan State University na patuloy na pinopondohan ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Gico III. Naniniwala ang gobernador na sa tulong ng edukasyon, aangat at uunlad ang buhay ng bawat Pangasinense. Formal nang inilunsad ng Department of Education Schools Division Office Pangasinan ang Summer Academic Bridging Project para sa mga persons deprived of liberty o PDL na papasok sa senior high school. Layunin nito na matulungan ang mga PDL na maipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral kahit nasa loob ng selda.
Nakatuon ito sa literacy, numeracy, at study habits na makatutulong sa mga PDL sa paghubog at paghahanda para sa mas maayos na kinabukasan. Mahalaga raw na mabigyan ng oportunidad sa edukasyon ang bawat individual kabilang na ang mga nasa loob ng correctional facilities. Isa lamang din ito sa mga programang sinusuportahan ni Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III na simbolo ng pantay na malasakit at pagmamahal sa bawat Pangasinense. Patuloy na isinusulong sa mga komunidad sa Pangasinan ang pagkapantay-pantay, respeto at pagtanggap sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Ikinatuwa nga ni Pangasinan First Lady Maan Tuazon Gico na sa kanyang pagdalo sa katatapos na Miss Gay Achievers 2026 sa Barangay Kalmay sa Lawak ay nakita niya ang pagkakaisa ng mga kababayan para sa layuning ito. Tampok sa programa ang talento, kagandahan at kumpiyansa ng mga kalahok na nagsilbing inspirasyon sa marami, na ipakita rin ang creativity ng mga kalahok. Nagpasalamat naman si First Lady Maan sa LGBTQIA+ community sa patuloy na pakikiisa para maabot ang mga adhikain at pangarap ng probinsya.